Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are now on diary entry number 1167. Satan has admitted to me that I am the object of his hatred. He said that 1,000 souls do me less harm than you do when you speak of the great mercy of the Almighty One. The greatest sinners regain confidence and return to God, and I lose everything. But what is more, you persecute me personally with that unfathomable mercy of the Almighty One. I took note of the great hatred Satan has for the mercy of God. He does not want to acknowledge that God is good. Inamin ni Satanas sa akin na ako ang kinasusuklaman niya. Sinabi niya na 1,000 kaluluwa ang gumagawa sa akin ng mas kaunting pinsala kaysa sa iyo kapag nagsasalita ka tungkol sa dakilang awa ng makapangyarihang isa. Ang pinakatalamak ng mga makasalanan ay muling nagsitiwala at bumalik sa Diyos at nawawala sa akin ang lahat. Ngunit higit pa rito, personal mo akong inuusig sa hindi maarok na awa ng makapangyarihan isa. Napansin ko ang malaking pagkamuhi ni Satanas sa awa ng Diyos na ayaw niyang kilalanin na ang Diyos ay mabuti. Ah, merong dalawa talagang puwersa na nagtatagisan sa mundo natin. Ito yung duality na tinatawag. The good and the bad or the evil. Hindi pwedeng walang masama. Ang pagkakaroon nito ay pinapayagan, allowed by God. Nandiyan naman talaga yan, Pero bakit hindi pinupuksa ng makapangyarihang Diyos ang kasamaan? Hindi talaga bang totally exterminated? Hindi po eh. So, tolerated and allowed for the sole purpose of us to learn. Para matuto tayo. Siyempre, kung walang masama, isipin nyo. Pwede, wala na rin, banal na tayo lahat nun. Wala nang masama eh. Wala nang bagay na tutok sa atin, no? Basically, walang pokontra sa anuman. So, there is no need for all of us to exist here on earth. Bakit pa tayo mag-exist? Perfected na natin ang sarili natin. Kasi nga, napagtagumpayan na natin ang kasamaan. So, the evil is always present. Hindi yan mawawala as long as we are here on earth and we are in the process of perfection or sanctification o pagiging banal. And we have to recognize that the attitude towards evil should not be hatred. Hindi natin yan dapat kasamaan. Hindi na kainisan, no? Bakit? Kasi nga, yan yung nagdudulot sa atin ng lessons. Yan yung susubok sa patience natin, sa humility natin, sa understanding natin. So, lahat ng virtues that you want to learn here on earth, kailangan masubukan yan. And Satan and the evil ones, the evil things will exist to test us. And the more we say, we would like to follow Jesus, the more we say, we would like to be merciful, Satan will always be on the chase. Ibig sabihin, susubukan tayo yan. Kasi kung ano man yung gusto natin gawin sa buhay natin, para marating mo yun, para magawa mo yun,
para maging ikaw yun, you will be tested. Kung wala ang kasamaan, hindi tayo matetest. Hindi natin malalaman kung na-overcome na natin ang isang masamang bagay sa sarili natin. Self-control halimbawa. No? Kung wala yung manunukso sa self-control natin, paano malalaman na you have self-control? So, wala. Parang pag sinabing love your enemies, yung mga tao na nagagalit sa atin, nasusuklan sa atin, inaaway tayo, these are people designed to cross our paths. Hindi, kumbaga, talagang itinakda yung mga yan na maka-enkwentro natin sa buhay natin sa lupa. Again, if they would not exist, these people, your enemies, your love for enemy will not be tested. So they have to be present in our life. Kung naggalit man tayo sa kanila, let that be temporary. So at the end of the day, nandiyan sila, nagalit ka, tapos na yon. Kilalanin mo na yon na nagalit ka, at kilalanin mo rin ang existence nila. And the only way para mawala sila sa buhay mo is to totally forgive them and love them and pray for them. Mawawala po sila. Sapagkat napagtagumpayan mo na yung pagsubok or hamon sa buhay mo sa pamamagitan ng presensya niya o pag-exist niya o pag-cross ng landas niya. So, natatapos po yun. Pero, kapag hindi mo pa napapagtagumpayan niya, the same person, the same kind of person will be present in your life. Kahit halimbawa, namatay na yung kaaway mo. Pero, hindi mo naman natutunan yung lesson for his or her existence. So, magkakaroon pa rin ng taong katulad niya na mag-a-appear sa buhay mo. For you to perfect the virtue designed for you to learn, para matutunan. At the same time, dahil nga nag-i-exist ang kasamaan, kapag katulad ni Faustina na very passionate in saving souls, asahan din natin that Satan will be there side by side, no? Sa atin, hindi talaga tayo tatantanan. Kasi syempre yung objective niya, tatalunin natin or threat tayo sa existence niya. Pero ito nga na nakausap ni Faustina, even Satan, she was able to have a conversation at sabi sa kanya. Sa libong kaluluwa, hindi siya mas kukunti na tutulot sa kanyang pinsala. Samantalang si Faustina, iisa-isa. Pero dahil sa kanyang debosyon, sa banal na awa, propagation to the unfathomable mercy of God, mas malaking pinsala ng iisang Faustina kaysa sa isang libong kaluluwa. Kaya, ganun ang dalawang bagay. Kilalanin siya, Satan exists, the evil exists, and you have to overcome the temptation that Satan brings into our life. Pangalawa, recognize that the struggle will be fiercer nang mas magiging mas maigting mga pakikibaka natin sa kanya kapag tayo ay naging passionate in our propagation of the devotion to the divine mercy. Kasi hindi nga siya papayag. Kasi ano yan parang nagtatag of war. Kailangan niya makakuha ng maraming kaluluwa para maging quote-unquote kampon niya, no?
Totoo yun. Kailangan niya rin mag-ipon ng kanyang army of followers. And so, may mga talagang followers yan. Makikita natin yan sa mundong ibabaw. Nag-exist yung mga followers ni Satan. But again, hindi natin kailangang kamuhian ang mga followers niya. No? And we need to pray for them. Kasi these souls, hindi naligaw ng landas, yun yung trabaho naman. Win them back. Kailangan maibalik natin sila. Maibalik natin sa pananampalataya. Maibalik ang pananalig nila sa Diyos. Kasi nga, kung hindi babalik yun, para saan ang pagpapakasakit ni Jesus? Diba? Kaya naman siya dumating sa lupa, bumaba sa lupa, nagpakasakit, namatay. Nangyari yon para sa salvation ng mga kaluluwa. Kasi nakukuha ng kabilang pwersa ang mga kaluluwang ito. Kailangan natin yan ibalik sa lumikha. Hindi naman si Satanas ang lumikha sa mga kaluluwang ito. Ang Diyos ang lumikha sa lahat. Even Satan, isang nilikha lang naman din siya ng Panginoon, kaya lang, napasobra naman ang yabang. Nagkaroon na kayabangan. Kaya, yung tinatawag na nalaglag. So, ganito ang magiging labanan natin. Hindi yan mawawala at kailangan natin tatagal. And, hindi nga simple, no? Hindi simple yung tinatawag nilang spiritual warfare. Hindi din yan simple kasi nga habang tayo ay tumatahak sa landas ng kabanalan at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, nagiging mas maitim ang ating pakikipagtunggali. So, kailangan din nating armasan ang sarili natin ng marami pang pananalig, pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi kung wala, maano tayo makakain tayo, kumbaga, malalaglag din tayo. But God will always there to save us as long as we entrust ourselves to Him. Mananatili ang mga bagay na yan sa ating buhay. Subalit, nawa, mapagtagumpayan natin yan. Paunti-unti, no? Laging may mga hamon, hindi mawala. Tapos sa isang pagsubok, may panibagong dadating. Ganun po talaga. Dahil when we strive for perfection or mastery, no, isa parang hagdan yan. Paket tayo ng paket. Hanggang maabot natin yung level ng perfection. Perfection may be here on earth or maybe at the other side. Kasi syempre, pag nawala na tayo sa mundo, saan pa? Sa kabilang mundo na tayo magpapakabanan. Habang nandito tayo, mas maganda, consciously aware tayo na tinatahak natin ng kabanalan sapagkat napakarami talagang mga bagay na nangyari sa mundo natin na kailangan natin. Kailangan ng bawat isa sa atin para ituwid. Hindi natin kailangan ng majority of the souls. We only need a few souls para hatakin ang lahat. Kumbaga, kung set 8 billion people, hindi naman kailangan 4 billion people plus 1. Hindi kailangan 50% plus 1. Not even 1 million. So, konti lang actually ang kailangan. At itong konti na to, ito yung magdadala sa mas marami tungo sa kabanalan. Kaya nga diba the other day, ang sabi ni Jesus kay Faustina, yung sanctification and perfection ni Faustina, doon nakasalalay ang sanctification ng maraming kaluluwa. So, one Faustina, many souls. At tayo, konti lang tayo, no? Konti lang tayo yung gumigising every 3 o'clock. No? Pero ang dami natin kaluluwa na naaakay, natatransform, na natatouch, no? And then these souls are being transformed. Ipagpatuloy po natin yung ganun. By the way, today is Corpus Christi, ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo.
It honors the body of Christ both in the Eucharistic and in the Church. Corpus Christi reminds us to stand with Christ, walk toward Him, and kneel in His holy presence. When we receive the Eucharist, we become one body in Christ. Standing together in our Lord, we are united. And as the Apostle Paul wrote, here there cannot be Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, freeman, but Christ is all and in all. Kaya nga sinasabi natin at the beginning, we are affirming our oneness. And when we receive the body of Christ, we become one body in Christ. And as we walk toward Christ, we grow in union with Him. And this way, we each play our individual role as the whole of the world gathers in under His fold. So, as we go to church today and we receive the body of Christ, we affirm, no? Ina-affirm natin our oneness with our Lord Jesus.